Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propita, silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nais sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayunmay namatay sila. Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. Ang pagkaing ibibigay ko sa ikabuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Isus Nazareno na nabubuhay muli. Ngayon, nasa Huwebes tayo ng ikatatlo na linggo ng Pasko ng pagkabuhay muli ng ating poong Isus Nazareno. At ang atin pong tema ay tungkol sa pagkaing mula sa langit. Ang atin pong Ebanghelyo ngayon mula sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 44 hanggang 51, na mayroon pong dalawang bahagi. Ang unang bahagi na mula sa versikulo 44 at sumusunod, na sinasabi ng ating Panginoong Hesus na ang lahat ng mga nananalig sa Kanya ay pinadala na ng Ama at katuparan ito ng pagkilos ng Ama sa buhay ng tao. Pangalawa, mula sa versikulo 48 at sumusunod, nasabi niya na siya ang pagkain na mula sa langit. At ang pagkain ito, ang sinumang kumain ito, sa pagkain mula sa langit ay hindi mamatay, hindi kagaya ng kumain ng mana sa disyerto, sa aklat ng Exodus, na sila'y namatay. Sapagkat siya ang pagkain nagbibigay buhay. Ang atin pong tema ay tungkol sa pagkain nagbibigay buhay. Mayroon pong dalawang bersikulo ang mahalaga dito. Versikulo 48 at verso 51 sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6. Sinasabi sa versikulo 48, Ego imi ho artos dosos. Ako ang tinapay ng buhay. At sa versikulo 51, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, artos suson o ek orano, ang pagkaing buhay mula sa langit. At dito po natin tingnan na ang lahat ay katuparan ng pangako ng Diyos. Unang pangako ng Diyos na Kanyang tubusin ang Kanyang bayan at ang hindi lang Kanyang bayan, ang lahat ng tao. Kaya sa ating unang pagbasa, sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 8, versikulo 26 hanggang 40,
Ito yung katuparan ng Panginoong Diyos na Kanya pong iligtas ang lahat dahil hindi lang Israelita. Ngayon, ang nilapitan ni Filipi na apostol ng ating Panginoong Hesus ay hindi Israelita. Siya ay taga-Ethiopia, Ethiopiano, at siyang eunuko na tagapag-alaga at tagapangasiwa ng kayamanan sa Kandasi na reyna ng Ethiopia. At ito yung ipinapahayag na ang pagpalaganap ng kaligtasan ng Diyos ay hindi lang sa mga Israelita na hinirang na pinili ng Diyos, bagkos para na sa lahat ng tao. At ito ay nagbasa sa aklat ni Propeta Isaiah, Kapitulo 53, verso 7 hanggang 8, na hindi niya maintindihan anong kahulugan na yung tupa o kordero na mag-alay ng kanyang buhay. At ipinaliwanag ni Filipi na yon ang poong Hesus Nazareno na katuparan ng pangako ng Diyos na iligtas, kaya siya ay bininyagan ni Filipi upang matupad ang pangako ng Diyos na ang lahat ng tao, ayon pa sa Salmo 75 ngayon, versikulo 1, na magkaroon ng galak sapagkat kailangan sa magpupuri sa Diyos na ang Diyos ay tatanggap sa kalahat ng kanilang mga daing o pangangailangan. At itong mga daing ng tao ay una sa lahat ang kaligtasan. At ang kaligtasan ay hindi lang po kaligtasan sa pagkagutom na material. Ang kaligtasan ng mga Israelita sa gutom na ating mabasa sa aklat ng Exodus, Kapitulo 16, ay binigyan ng Diyos ni Yahweh ng mana. Ang mana na kung tingnan po natin ay pagkain na mula sa langit. Pero sinabi ng ating Panginoon, itong Exodus Kapitulo 16, verso 20, na sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 27, na siya ang pagkain na mula sa langit para sa buhay na walang hanggan. Samantala, sa Exodus Kapitulo 16, verso 20, ang mana ay nagkaroon ng uod at ito'y nabulok at ang kumain ito ay namatay. Ang ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, verso 41 hanggang 42, sinasabi niya na pinagdudahan ang presensya ng Diyos sa Kanya. Ibig sabihin, hindi siya tinanggap. Akala ng mga tao na hindi sa diwa ng Diyos. Ganon din ang nangyari sa panahon ng Exodus. Sa aklat ng Exodus, Kapitulo 16, versikulo 2 at Kapitulo 17, versikulo 3, na nagdududa sila, nagreklamo sila kay Moises at sa Diyos, bakit nandoon sila sa disyerto. Kung ating pong tingnan na sinasabi ng ating Panginoon ngayon na siya ang tinapay na buhay. Verso 48, verso 51, Kapitulo 6, Ebanghelyo ni San Juan, na ito naman ay pagtupad sa sinasabi sa aklat ng Exodus Kapitulo 16 na pinakain ang mga tao, pero material na pagkain. Ang ating Panginoon, sinasabi niya na ang kanyang laman, versikulo 51, Kapitulo 6, ang siyang tunay na pagkain. Ibig sabihin dito, siya ang kordero. Ano pong ginagawa sa mga kordero sa lumang tipan? Ang kordero ay inaalay upang ang mga kasalanan ng tao ay bayaran. Pero kinakain yung kordero na inaalay sa Diyos. Ngayon, hindi na laman ng tupa o ng kordero. Tunay na anak ng Diyos, ang salita ng Diyos na katawang tao, ang siyang laman na ating tanggapin dito sa Eucharistia. Kaya sabi nga, katawan ni Kristo. Kung ating pong tingnan, ang kapanganakan ng ating Panginoon, ipinanak siya sa Bethlehem. Ang Bethlehem sa Hebreo ay Bethlehem. Lechem, ibig sabihin, tinapay, bahay. Iyon rin ang kapanganakan ni Haring David. Pero si Haring David, ano ang kanyang trabaho? Siya ay
tagabantay ng kordero at ng mga tupa. Ang ibig sabihin, siya yung magiging una na hari na magbigay ng linya sa tunay na kordero, walang iba, walang tip Panginoong Hesus. Si Haring David na mula sa pagiging tagabantay ng kordero at ng tupa, siya naging hari. Ang ating Panginoong Hesus, siya rin ang maging hari ng lahat ng mga hari. At lechem, pagkain, hindi lang pagkain na material sa Bethlehem, ang ating Panginoong Hesus, siya ngayon, sinasabi sa ating Ebanghelyo, siya ang pagkain mula sa langit na nagbibigay buhay. Ibig sabihin, pagkain ng buhay mula sa langit. Upang tayo na makatanggap dito sa Eucharistia o Santa Misa, Eucharistia po, dahil mula sa salitang Griego, pasasalamat. Magpasalamat po tayo sa alay ng ating Panginoong Hesus, tayo naligtas. At itong pagkaligtasan na bigay ng Panginoon ay ang pakiisa sa kanyang kalbaryo, sa kanyang sakripisyo. Kaya kung tayo po dito sa banal na misa ay tumatanggap sa katawan ni Kristo at sinasabi mo natin, Amen, tayo ay tumatanggap na maging bahagi sa sakripisyo gaya na ginawa ng ating Panginoon Jesus. Nag-alay siya ng buhay upang tayo iligtas. Handa rin tayong mag-alay ng dekalidad sa ating panahon, sa ating kakayahan, sa mga kaloob natin na material na bagay, sa ating buong sarili, upang ating ibuklod ang sambayanan o simbahan na binuklod ng Panginoong Hesus, binayaran ng kanyang buhay, upang dalhin natin ang kaalaman ng Diyos sa mga tao, upang ang Diyos ay mahalin, matapos kilanlin, upang ang Diyos na matapos mahalin ay paglingkuran, at ang paglingkod ay ang pagkaroon ng pagbabalik loob ng lahat ng tao. Tayo'y tinatawag dito sa banal na misa upang magkomunyon. At ang pagkomunyon, hindi lang po ang pagtanggap ng katawan ni Kristo, pagtanggap ng misyon na bawat isa sa atin ay may misyon, dalhin ang Diyos sa mga nauuhaw at nagugutom sa Kanya. Dalhin ang Diyos sa mga taong nangangailangan na may matindi at maraming pinagdaanan sa buhay, upang ang Diyos ay siyang saysay at kabuluhan ng kanilang buhay. Dalhin ang Diyos sa lahat na hindi na kumikilala sa Diyos dahil sila'y nabuhay na sa karimlan o dili kaya sila'y nawalay na sa katwiran o matwid na buhay, upang siya ang magbigay daan at turuan ang tunay na daan, sapagkat ang ating Panginoon, hindi lang siya ang tinapay ng buhay, siya ang daan para sa atin. At dahil dito kinakailangan na atin pong alamin na ang ating pagsimba ay hindi lang po pagsimba, pakikiisa kay Kristo na sakripisyo dito sa banal na misa. Ang Eucharistia o pasasalamat ay nagiging misa sapagkat noong naging Latin na ang lingwahe sa banal na Eucharistia, ang pinakahuli na salita ay ite misais, humayo kayo. Kaya yun na lang ang nalaman ng tao, humayo kayo, misais. Pero ang kahulugan niyan, tayong lahat isi misais, humayo, upang ating tuparin ang misyon. Saan po natin dalhin ang presensya ng Diyos na ating natanggap dito sa Eucharistia? Sa ating mga tahanan, sa mga opisina, sa mga pagawaan, kung saan man nga sakahan o saan man tayo pupunta, upang matanggap nila ang kanilang pagkauhaw at pagkagutom sa Diyos na kung minsan hindi nila nakikilala at pinapalitan na ng mga computer games, mga app sa cellphone, kung ano-anong mga ginagawa sa buhay na mga bisyo na at hindi na tunay na kagalakan at tunay na buhay ang nasa utak ng tao. Napunta na sa mga bisyo, napunta na sa mga apps sa cellphone, napunta na sa mga panibagong mga laro na kung minsan napalayo pa sa tunay na pagbuhay sa buhay na taong may dignidad at napahayag
ang pagiging larawan at kawangis ng Diyos. Salamat sa ating Panginoong Hesus. Iniligtas tayo. Tayo pa ay nagkasama rin niya sa daan ng kaligtasan. Tayo ba'y nagbalik loob upang sa pagtanggap natin sa kanyang katawan, tayo'y karapat-dapat sa kanya? Tayo ba'y nagmahal at naglingkod sa kanya? Dahil iniiba natin ang ating ugali, ugaling Kristiyano, na may kabutihang loob, na may pagmamahal sa Diyos higit sa lahat, at pagmamahal sa kapwa, hindi pagmamahal sa sarili, at tunay na naglilingkod sa Diyos. Anuman ang ating ginagawa, dapat gawain upang makiisa sa Diyos na nagsakripisyo ng kanyang buhay at ng buhay muli para sa atin. Amen? Purihin natin ang Diyos.